Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Benji Junior Contreras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito naman po si Benji Junior Contreras, ang inyong kaloyalista, BBM and Marcos loyalist. Pag-usapan po ngayon natin ngayong gabi ay Richie Hagos. Hello po. Tungkol sa resulta ng Pulse Asia survey. Kahapon linabas ata yun. Yung period ng pag-survey was March 15 to 19, 2023. Meron pong 1,200 respondents at yung margin of error is plus or minus 2.8%. Meron din pong 95% confidence level. Atin pong inaasahan, marami po at ito po ay tungkol sa approval and trust rating ng ating Pangulo, ni VP Sara, Senate President Zubiri, Speaker Martin Romualdez at Chief Justice Alexander Gesmundo. Base po sa performance rating, maganda po, the best ang nakuha po ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos ay may approval rating na 78%. Kung baga sa anong excellent na yon sa rating. Then 16% ang undecided at ang nag-disapprove sa kanya ay 5% lang nung pinag-surveying 1,200 respondent. Si VP Sara, mas mataas po kay Pangulong Bongbong Marcos, 83% ang approval rating. Yung undecided, 13% at yung disapproval, 4%. Si Senate President Mig Zubiri, approval rating niya is 51%, 38% yung undecided, yung disapproval ay 10%. Habang si Speaker Martin Romualdez, may approval rating na 51%, yung undecided is 37%, and yung disapproval 12%. At si Chief Justice Alexander Gesmundo, ang approval percent niya is 43%, ang undecided is 41%, and disapproval is 15%. Makikita po natin na mas mataas po yung approval rating ni VP Sara Duterte. Dito naman po sa trust rating, si Pangulong Bongbong ay nakakuha po ng 80% trust. Yung undecided, 15%. At yung no trust or small trust, 5%. Si VP Sara Duterte, 85% yung trust, yung undecided is 12%, yung no trust or small trust, 3%. Si Senate President Zubiri, 48% yung trust rating, undecided is 43%, at no trust or small trust, 8%. Si Speaker Romualdez, 44% ang trust rating, 43% ang undecided, at no trust or small trust, 12%. Abang si Chief Justice Alexander Gesmundo, 39% ang trust rating,
undecided is 45%, and no trust or small trust is 16%. Makikita po natin sa pinalabas pong first quarter survey ng Pulse Asia for the year 2023, mataas po ang trust rating at approval rating ni PBBM, pero mas mataas po si BP Sara. Trust rating is PBBM 80, BP Sara is 85. Approval rating or performance rating, PBBM is 78 and BP Sara is 83. Ngayon po, sa aking palagay, kasi marami na naman nagsasabi, lalo na yung mga kakampyor, talo na naman ni BP Sara si Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga anti-Marcos na DDS, inispin na naman nila itong result ng survey na talo. Mas magaling anya si BP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos ninyo. Pero sa akin, there's no point of comparison yung dalawa. Hindi pwede pong pagkumparahin si BP Sara at si Pangulong Bongbong dahil si BP Sara ay wala naman pong ginagawa bilang Vice President. Habang ang Pangulong Bongbong Marcos, maraming ginagawa, napakahirap niyang ginagawa niya tungkol sa foreign policy, sa economy, sa defense, sa agriculture. Lahat po yan iniisip. Habang si BP Sara, nakaupo lamang, nag-aantay, wala. Iba naman po itong rating na ito is for being Vice President or for being President. Hindi po for being si Pangulong Bongbong bilang DA Secretary and si BP Sara ay DepEd Secretary. Hindi po yan. Ito po ay grado nila bilang Pangulo at grado bilang Vice President. Hindi po pwedeng kumparahin yung dalawa dahil napakaraming responsibilidad ang ating Pangulo kumpara kay BP Sara. Paano naman, ang pinagtataka ko, bakit mas mataas palagi ang nakukuha ni BP Sara? Pero, i-compare po natin sa first quarter survey, meron yung RP Mission and Development Foundation survey, yung Publicus Asia ni Malo Tikia, at yung Pulse Asia survey. Tingnan po natin ang Vice President and the Presidenta. Huwag na po natin isama si Senate President Subiri at si Speaker Romualdez at si Chief Justice Sismundo. Doon po sa RP Mission and Development Foundation survey na ginawa po ng February 25 to March 8 na 10,000 ang respondents with only plus or minus 1% margin of error and 95% confidence level. Ibig sabihin, napakaliit ang margin of error na 1%, plus or minus 1%. Mas parang accurate ito. Ikumpara mo sa ibang survey natin na babasahin ko. Ito po, sa RPMD, ang approval rating or performance rating ng ating Pangulong Bongbong is 88. Si BP Sara, talo niya, 86. Ang trust rating ni Pangulong Bongbong is 90% and si BP Sara is 92. Tingnan po ninyo Ito po kung ibig sabihin dahil mas maraming respondent, it means to say na
mas accurate ito, rini-represent nito ang bansa na 110 million Filipinos. 10,000 out of 110 million Filipinos. Ang margin of error is only plus and minus 1%. Ito naman sa Publicus Asia ni Malo Tikia na ginawa po yung survey noong March 2 to 6, ang respondent is 1,500 na rin-represent yung 110 million Filipinos na may margin of error na plus or minus 3%. Ito pa, ang approval rating ng Pangulong Bongbong is 60%. Si BP Sara is 67. Ang trust rating ni Pangulong Bongbong, 57. Si BP Sara is 63. Kasi po, alam po natin, itong Publicus Asia, pag-aari po ni Malo Tikia, si Malo Tikia, never a fan of Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po siya maka-BBM. Anti-BBM po ito. Pero, supporter ito ni BP Sara. We can see na sa survey po ng Publicus, palaging number 1 si BP Sara. We can remember noong 2016, ito po si Malo Tikia, nagtrabaho po siya kay Vice President Binay bilang media officer. At kay Leni Robredo sa Vice President. Yun ang mga kandidatong tinulungan niya nung panahon ng eleksyon. Pero ngayong 2022, sino ang tinulungan ni Malo Tikia? Si Isko Moreno at si BP Sara Duterte. Kayo na po ang bahala na magdesisyon. Pero kung ako po ang tatanungin, ano po ang very significant accomplishment of BP Sara being Vice President of the Philippines? Wala. Nakaupo lang. Nag-aantay. Wala naman. Now, ito nga sa Pulse Asia, sabi ko nga, March 15 to 19 yung survey, ang respondent is medyo maliit, 1,200 respondent representing the 110 million Filipinos. Ang margin of error mas maliit, mas lesser than margin of error ng Publicus Asia, 2.8% margin of error. Yun nga, si PBBM, 70% approval rating, si BP Sara, 83. Si PBBM, trust rating, 80. 85 naman si BP Sara. We can see, sa tatlong mas makikita po natin sa margin of error, mas accurate po yung survey ng RP Mission Development Foundation survey dahil marami po ang respondent. 10,000 out of 110 million Filipinos. Ikumpara mo sa Publicus Asia na 1,500 out of 110 million Filipinos and sa Pulse Asia survey, 1,200 respondent out of 110 million Filipinos. Sa tatlong ito, hindi ko sinasabi na pabor ako sa RPMD dahil mas mataas si Pangulong Bongbong yung performance o approval rating kaysa BP Sara.
tinitingnan ko lang po yung respondent sa kayong margin of error. Sa tatlong ito, mas accurate po itong RPMD, Development Foundation Survey. Hindi ba? Kayo po. Saka, sabi ko nga, there is no point of comparison between the two. Si BP Sara at si Pangulong Bongbong. Dahil si Pangulong Bongbong, napakalaki, napakaraming responsibilidad. Mabigat ang trabaho, napakaraming trabaho. Si BP Sara, anong trabaho as BP? Wala. Why? Nakakuha siya ng napakataas na rating kay Pangulong Bongbong. Yan po ang hindi ko ubos maisip. Then, pero, ikumpara po natin yung Pulse Asia result, comparable survey. Ikumpara po natin si Pangulong Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte, kay Benigno Aquino III, kay President Gloria Macapagal Arroyo, at kay President Erap. Noon pong first quarter ng ang period po ng kay PBBM ay first quarter 2023. Si Pangulong Duterte, first quarter 2017. Si Aquino, first quarter 2011. Si GMA, first quarter 2005. Si Estrada, first quarter 1999. Yun po yung malapit na po sila mag-iisang taon sa kanilang being president of the Republic of the Philippines. Sa performance, si Pangulong Bongbong Marcos, the same period but different years, si Pangulong Bongbong Marcos ang number 1. Sa 5, si Pangulong Bongbong Marcos ay may 78%. Kapareho ni dating Pangulong Duterte na may 78% din noon panahon. Si Noynoy Aquino, 74% ang performance rating. Si GMA, napakababa, 38%. At si Erap Estrada is 74%. Tingnan po ninyo sa 5, sino ang mataas? Si PBBM at si PRRD. Pero, kumpara mo naman po nung unang taon ni Pangulong Bongbong at Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos galing po sa ang Pilipinas sa pandemya. Hindi lang po Pilipinas, lahat, throughout the world. Galing po tayo sa pandemya sa first year ni Pangulong Bongbong Marcos. At may world inflation. Mataas po ang inflation. Lahat po ng bansa sa buong mundo ay nakakaranas po ng inflation. At may problema po yung fuel. Mataas po ang mga presyo ng fuel ngayon kumpara mo noon. Ngayon po, parehas nga si Pangulong Bongbong at si Pangulong Duterte. Si Aquino, mababa, lalo na si GMA at si Estrada, 74. Pero yung trust rating ng mamamayang Pilipino, pinakamataas si Pangulong Bongbong Marcos na merong 80%. Si PRRD, ilan? 76%. Si Aquino, Noynoy Aquino, 76%. At si GMA, 35% na naman. Kasi ito yung malapit na yung I am sorry siya. Yung inanuhan siya na nandaya nung eleksyon 2004. At si Erap Estrada, mababa rin, 39% yung trust rating. So, sa 5 presidente na ito, during the first quarter, yung bago sila mag-iisang taon
being President of the Philippines, the best ang rating po, ang performance rating at trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos kaysa Pangulong Duterte na sinasabi ng mga kakampyor ay Miss Tatay dahil napakagaling ng acting tatay. Oh, ngayon po, ito po sa comparable result po yan ha, isang survey firm, Falls Asia, oh, ano po, the same period, oh, pinaka the best ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, talo niya si Pangulong Duterte na sabi ng mga pures, napakagaling daw na presidente. Figures don't lie. Saka makikita naman, ito comparable ito. Ako ha. Ito pa po. Isa naman pong survey ang ating galing po sa Pulse Asia ha. Ito ang nakakatawang survey. Ito po, rinatan ang mga cabinet members ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ha. Ito po ay resulta ng first quarter survey ng Publicus Asia ni Malo Tikia ha. Ito po nakalagay, top 5 cabinet members of the Marcos administration. Ito po, as expected, being as Sara Duterte supporter, Malot in the survey of Publicus Asia, BP Sara Duterte being the DepEd Secretary got top the list with 58%. Pangalawa lang po si Pangulong Bongbong Marcos as DA BP Sara pala, DepEd Secretary, correction. Si Pangulong Bongbong Marcos as DA Secretary, 44%. Napakalayo. 58% si BP Sara. Si Pangulong Bongbong is 44%. Then, ang pangatlo po si Secretary Jokno. 30%. Then, si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. 30%. At ang panglima, OIC ng Department of Health, si Maria Rosario Berhere with 26%. Sila po ang top 5 cabinet members ng PBBM administration. Ngayon po, ito po mas nakakatawa. Okay ito. Okay yung ito po, meron pa silang top 3 best cabinet members. Yun, yung binasa ko una, top 5 cabinet members of PBBM administration. Ito po, the top 3 best cabinet members of the Marcos Jr. administration. Ito po, as expected, si BP Sara Duterte as DepEd Secretary got 36%. Si Pangulong Bongbong Marcos as DA Secretary got 16%. Wow! 36 and 16. A difference of 20%. Hindi ba nakakapagtataka? And number 3 is Maria Rosario Berhere, OIC of Department of Health with 7%. Hindi ba? Mamaya na po. At basahin po natin ito pang isang result dito. Ito po na naman ang top 3
worst cabinet members of the Marcos Jr. administration. Babasahin po natin. Ang number 1 daw ay si pinaka-worst na cabinet members. Si Jesus Crispin Remulla, DOJ Secretary with 13%. Alam po ninyo, ang pangalawang worst cabinet member ng PBBM administration, si Pangulong Bongbong Marcos na as DA Secretary. Then, ang pangatlo po ay si DOTR or Department of Transportation Secretary Jaime Bautista with 6%, si Pangulong Bongbong 12%. Malapit lang yung diferensya niya bilang top worst kay Secretary Remulla, 13%. Ngayon po, ang pinagtataka ko, ano pong survey ito na si PBBM number 2 sa best, number 2 sa top 5 na cabinet members as DA Secretary. Tapos, number 2 sa top 3 best cabinet member as DA Secretary. Then, number 2 ulit as top worst. Top 3 worst cabinet members. Ano pong logic ito na ginawa ng Publicus Asia para idiin lang ang ating Pangulo dahil hindi nga maka-BBM ito si Malo Tikia, ito'y maka-Sara Duterte? Anong logic? Top worst and top best. Wala na siguro sa wisyo ito wala naman explanation. Yung release nila ng wala silang explanation yung pinost nila sa kanilang page na Publicus Asia. Imagine that. Hindi ba nyo na nakikita? Top worst and top best, top 3 best. Palaging number 2 si PBBM. Bugok talaga ang gumawa. Hindi. Pinapakita lang ni Malo Tikia na number 1 sa kanya talaga si BP Sara. Ngayon, hindi niya si PBBM talagang dahil magaling yung resulta nga sa paging president mataas. Parang ginawa na lang yung top 3 worst, number 2 si PBBM, at top 3 best, number 2 pa rin si PBBM, at top 5 cabinet members, number 2 pa rin si PBBM. Hindi, ano bang logic ito ni Miss Malo Tikia? Worst and best? Nakakatawa. Tingnan po natin basahin po natin ang mga comment kasi pinost ko ito kanina. Basahin po natin ang mga comment ng mga kung ano po ang masasabi nila dito sa ginawa ni Malo Tikia. Ito po babasa tayo ng ilan. Ito po. Diana Jimenez Aquino. Kung sino pa yung nagtatrabaho ng sobra, siya pang ipinangalawa lang, Diyos me. Ito po. Usipa Ganding de la Cruz. Kaya nga, Sir Benji, mind conditioning, influencing the public, survey manipulation, I think. Meron nga maluwang na rin ang tornilyo ni Tikia o kaya may butas na ang utak kailan nang ipa-vulcanize. Ay, sana hindi na sinama doon si PBBM kung worst sa kanya si PBBM, hindi na niya sinama doon sa best para may logic talaga. Pero ito, best and worst, palaging number 2.
Ay, hindi ko maubos maisip. Ito Maka Duterte yan. Ano asahan natin sa survey niyan? Maka Duterte talaga si Malu Tikia. And marami siyang bisis nag-pronounce na never siyang magustuhan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Maliwanag na mind conditioning. Ito pa po from Miss Malo Luis. Malu Tikia is brain dead to have come up with such illogical survey. No doubt, it shows her being an anti-illogical survey. Yun nga po ang sabi ko, anong logic ng survey na kasama si Pangulong Bongbong sa worst and the best? Nakakatawa. Ito pa po exactly. Pinapahalata lang naman ni Tikia ayaw kay PBBM. Diyos mio, top worst daw. Really? Ito pa po. Tuwang-tuwa naman yan si Sara. Kaya yan, tahimik lang at pinapabayaan ang mga kaalyado niyang DDS kakampure. Ito pa po. Hanap tayo nung mahaba-haba na kay Josie Maufit, halata na DDS. Ano naman ang may hita mo sa isang DDS kung pag-uusapan ng performance ng isang Marcos? Idi siyempre, negative. Ito, Marisa Suba, hindi ba kayo nakakahalata? Pinapataas niya lagi si BP Sara kaysa sa Pangulo. Halata mas mabigat ang papel ng Pangulo kaysa sa BP. But nga, binigyan siya ng ibang posisyon kaya halata ang mga survey nila. Ito pa po, basta si Malu ang mag-survey kay PBBM, walang pagbabago, kaya hindi na ako naniniwala sa survey ni Malu Tikia. Ano daw? Ito, maganda magkana. Ano ba? From Jubilin Aniban. Ano ba nagawa ni Sara? Halata naman na dislike nila si PBBM at binibuild up nila si Sara. Kung ang mga nagsusurvey ay hate nila ang mga Marcos, never expect na ma-acknowledge nila ang ginagawa ng mga Marcos. Mag-survey sila sa mga taong alam nila anti-Marcos. Ito pa po, from Roda Aradasa Glass. Di ba obvious na ang presidente ang nagtatrabaho ng gusto pero always second pa rin sa mga survey? Naglulukuhan lang yata ang mga ito. Tapos second ulit sa worst ng mga cabinet. Huwag naman ninyo kaming gawin tanga. Move on na kayo. Ang palaging bitter, magmumukhang ampalaya. Basta loyalist pa rin kami kahit anong survey pa ang ipalabas ninyo. Ito po. Seriously? From Fernando Jimeno Lapitan. Seriously? May naniniwala ba kay Malu Tikia? Seriously? Meron? Zero credibility yan. Nagpapakalat ng mind conditioning survey. Kaso matatalino na ang mga Pilipino. Yung mga DDS at kakamping lang ang naniniwala dyan. Yun po. Ang best daw si BP Sara bilang Cabinet Secretary as DA Secretary at DepEd, palaging DA, ang DA si Pangulong Bongbong, as DepEd Secretary, pero kababalita pa lang po sa TV kanina na 9 out of 10 or 90% ng mga batang mag-aaral ay hindi marunong hindi naiintindihan ang kanilang binabasa o kaya hindi marunong magbasa. Sino ba ang DepEd Secretary? Si BP Sara. Yan. Nagawan ba niya ng aksyon yan? 90% ng mga batang mag-aaral, 9 out of 10, hindi marunong bumasa o kaya hindi marunong bumasa
pero hindi naintindihan ang kanilang binabasa. Ito talaga si Miss Malotikia. Nakakatawa, illogical. Di ko makuha ang logic ng kanyang survey. Si PBBM, number 2 sa worst cabinet member and number 2 sa best cabinet member. Opposite side. Ewan ko sa iyo, Malotikia. Yan lang ang diniscuss ko sa inyo. Pero ito naman po mayroon po magandang balita na naman po galing po kay Pangulong BBM Pero ito po ay para lang sa mga government employee ng national government offices. Hindi po kasama dito yung mga mga government employee ng LGUs ng province, ng city, ng municipality. Hindi po kasama. Kasama lang po dito sa magandang balita ito ay yung mga government employees ng national government offices. Tulad po ng pag-empleyado ka po ng PNP, pag-armed forces, Department of DPWH, DOTR, ganyan po national government offices, hindi po LGUs. Hindi po covered sila. Ito po magandang balita. Ang DBM po, kanina po ay nag-release po ng 1 billion nag-release po ang DBM o yung Department of Budget and Management ng 1,182,905,000 sa National Food Authority para po ito ilinaan po to sa pambili po ng bigas for one-time rice assistance sa mga qualified government employees nga po o kaya workers ng national government agencies. Katulad po ng DPWH, DSWD, ng DOTR, ng DOT, ng DTI, ganyan po Ito po ay ang mabibinipisyuhan po nitong 1,182,000,000 pesos na to ay 1,892,648 government workers. Kasama na po dyan ang mga job order job order. Wala pong sinisino, kay job order ka o kaya contract of service. Yung may kontrata lang. Pero, may may kondisyon po. Dapat po sila, ito pong mga government employee na to, dapat po sila nasa gobyerno, nasa trabaho po, or nasa serbisyo po as of November 30, 2022. Kung pumasok siya ng ng December or January, hindi po siya covered dito. Kung na-layoff po siya ng October 2022, hindi po siya covered nito. Dapat nasa government service po siya as of November 30, 2022. Ito po ay mula po sa Administrative Order number 2 na pinirmahan po ng Pangulong Bongbong Marcos na nag-authorize na bigyan ng one-time rice assistance yung mga government employees and workers, whether they're permanent, whether they're casual, contractual, or contract of service or job order, basta na sa panahon pa po sila
ng serbisyo no as of November 30, 2022, bibigyan po sila ng 25 kilos of rice. Yan po ang one-time rice assistance para po sa mga government employees of national offices. Hindi po kasama yung LGU. Ito po, magandang balita po ito. Dahil maganda na rin po, 25 kilos of rice. Sabihin po natin 40 pesos ang kada kilo. Magkano na yon? 1,000. Parang ano na, ilang weeks na yon, ilang araw na yung pagkain ng isang pamilya. Saka wala pong pinipili. Ki permanent, ki casual, contractual, or job order, no? Mga empleyado o kaya government workers of national government offices. Yan po ang magandang balita. Bueno, magbabasa naman po tayo ng mga kalimutan na po natin itong survey ni Malu Tikia na nakakatawa. Olive Lopez, hi po. Tapos na po tayo sa ating talakayan ngayong gabi. Maraming salamat po sa nagbigay po ng star sa akin ngayong gabi. Maraming salamat, Moon Bungat. Mercy Cuballes Toscano, magandang gabi po. Delia o Matambilyar, napakabuti talaga ni BBM. Ni PBBM talaga po. Sa atin, tayong mga Marcos supporters and loyalists, napakabuti ni BBM. Pero sa mga mga kakampiyor, walang nagagawa si BBM. Ni Hitalia, Sir, kasali po ba ang mga sundalo? Ay, siyempre, kasali po ang mga sundalo dahil sila po'y national. Kasama sila sa government office, Armed Forces of the Philippines. Evangeline Dadia is watching. Kasama po. Di lang po kasama dito yung mga empleyado ng mga local government units tulad po ng probinsya, ng city, ng municipalities. Kasama po ba teacher, Sir Benji? Siyempre, kasama ang teacher dahil DepEd. Nasa DepEd sila. Ang DepEd is National Government Agency. Alice Reyes, Alona Reyes, Tariela, magandang gabi po. Yan po magandang balita po. Baka na naman po sabihin nyo, lahat, hindi po lahat. Yung Marisa Suba, sige po, bukas uli, sir. 9 o'clock, yes, tomorrow, hanggang bukas uli, ng alas 9 ng gabi, sa isa naman po natin talakayan, Fee Dumriki, thank you po. Nits Abordo, kasama po ba mga retired na sundalo? Ay, hindi po. Retired na nga po. Dapat po sila ay nasa serbisyo as of November 30, 2022. Di ba binasa ko po November 30, as of November 30, 2022, sila ay nasa serbisyo pa. Pero pag wala na, hindi nakasama. Pero kung pumasok pa lang pag December 2022, hindi rin kasama. Kung wala na sa serbisyo pag October 2022, hindi nakasama. Anita Abaya, good evening. Okay, bueno po. Masyado na po tayong napahaba. Salamat po sa mga nanood po sa akin. Napakarami ngayong, ako po'y masaya ngayong gabi dahil marami po nanood sa aking live ngayon. Umabot po ng lampas 40 mahigit. Tapos po, yung ano po pala, ito pong live stream ko po, ina-upload ko sa YouTube channel ko. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, BNG Junior Contreras Vlog.
Kagabi, sabi ko 967, hanggang ngayon 967 pa rin ang subscriber. Wala pong nadagdag. Hindi pa po na-hit yung 1,000 na, pobre naklang, good evening. 33 pa ang kailangan subscriber para magka-hit po ako ng 1,000. Bueno po, hanggang sa muli, ito po ang iyong kaloyalista, Benji Junior Contreras. Ang sabi ko po, Diyos mabalo sa Indogabos, Diyos maray na banggi. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyo. Bye-bye po. Nagamit Benji Junior